Magandang araw po sa inyong lahat, mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pakiramdam ko, amang, parang araw-araw nasa peligro ang buhay ng maglolang iyon. Sambit ko pa rito. Napahimas ng balbas niya si Tata Dino. Tapos bumalik ito sa lamesang bilog. Si Iska ba ang tinutukoy mo? Saan pa ni Tata Dino na agad ko namang ikinagulat. Napaupo ako paharap kay Tata Dino na seryoso lang na nakatingin sa akin. Medyo na-curious ako kaya tinanong ko kung ano ang nalalaman niya sa maglola at bakit parang kilalang kilala niya ito. Si Iska ay kilalang kilala ng mga tao rito sa amin dahil isa itong dating mangkukulam. Panimula pa ni Tata Dino. Mangkukulam ho? Pero wala naman sa itsura niya na kaya niyang manakit ng iba. Ang bait nga po niya eh. Tinulungan niya ako minsan noong nahirapan akong huminga sa sasakyan. Paano niyo po nasabing mangkukulam siya? Gaya nga ng nasabi ko, kilala siya rito sa amin na malakas na mangkukulam. Marami na rin siyang naitumba. Marami siyang alam tungkol sa itim na mahika. Subalit, nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Namatay ho? Paano siya namatay? Namatay siya sa panganganak. Minor de edad pa lang ang anak niya noong panahong iyon. Kaya nasaktan siya sa nangyari. Iniwan niya ang dati niyang buhay bilang mangkukulam at itinuon na lang ang buong atensyon para buhayin ang kanyang apo. Noong araw kasi, nagkaroon ng nobyo ang anak niya at yung lalaki ay nakatira sa bayan. Pumupunta yung lalaki sa bahay nila kaya madalas silang magkita. Ayon sa narinig kong kwento, halos 3 beses sa isang linggo kung dumalaw ang nobyo. Kabilang sa mayamang angkan ang pamilya ng lalaki. At siyempre, ayaw noong pamilya sa anak ni Iska dahil mahirap lang sila. Idagdag pa ang hindi magandang usap-usapan tungkol sa pagkatao ni Iska. Gayunpaman, hindi naging madali para sa dalaga na kalimutan ang relasyon nila dahil mahal na mahal niya ang lalaking iyon. Kaya madalas silang magkita ng patago sa bayan. Hindi naman tutol si Iska sa relasyon ng kanyang anak. Kaya hinayaan niya lang ito sa ginagawa. Pero madalas na itong payuhan tungkol sa mga ganoong relasyon. Lalo na kung langit at lupa ang distansya nila pagdating sa antas ng pamumuhay. Ayaw niya itong masaktan sa bandang huli. Kaya pinipilit niya rin ipaintindi ang lahat ng bagay. Subalit, sadyang matigas ang ulo ng dalaga. Panay pa rin ang pag-alis para makipagkita sa nobyo na ang habol lang pala ay katawan niya. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan na lang ni Iska na iniwan na pala ito ng lalaki. At ang malala pa dahil iniwan itong nagdadalang tao. Mangyak-ngyak ang dalaga dahil sising-sisi siya sa nangyari. Hindi niya akalain na isang huwad na pagmamahal lang pala ang ipinapakita sa kanya ng kanyang kasintahan. Gayunpaman, tinanggap pa rin ito ni Iska dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak. Hindi niya ito magawang itaboy, lalo pa at silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay. At dahil rin sa pagmamahal na iyon, kaya naghiganti si Iska sa ginawa noong lalaki sa kanyang anak. Sa kabilugan ng buwan, isinagawa niya ang isang ritual na siyang magpapatahimik sa lalaki ng panghabang buhay. Kinulam niya ito sa kanilagyan ng isang sumpa hanggang sa mabaliw ang lalaki at mamatay na lang sa sarili nitong higaan. Makalipas ang ilang buwan ay nanganak ang anak niya at sa araw din iyon ay namatay ang dalaga. Mula noon ay iniwan na ni Iska ang buhay niya sa likod ng itim na mahika at namuhay na lang ng mapayapa kasama ang apo sa loob ng gubat. Iniwan man niya ang bahay nila rito,
Pero bitbit niya naman ang alaala ng kanyang anak. Ang huling balita ko nga sa kanya ay nanggagamot na siya ng mga may sakit, pati ng mga sinapian ng engkanto. Lumipat na siya sa kanan dahil ito ang ipinangako niya sa anak niyang pumanaw. Mahabang pagsasaad pa ni Tata Dino. Nalungkot ako matapos kong marinig ang kwento. May isang masalimuot na bahagi pala ang buhay ni Lola Iska. Hindi ko akalain na makakasurvive agad siya sa ganoon kapait na pangyayari. Ginawa niyang inspirasyon ng apo para madali siyang makabangon at makapagbagong buhay. Pero hindi po ba delikado na manirahan sila sa gubat ng sila lang? Malayo sila sa tao, kaya paano sila makakahingi ng tulong kung sakaling magkaproblema? Ibig ko pong sabihin, paano kung bigla silang suguri ng masasamang nilalang? Tanong ko pa kay Tata Dino na may bahid ng pag-aalala para sa kaligtasan ni Lola Iska at Mila. Naku iho, huwag mong mamaliitin ang kakayahan ni Ka Iska. Kasi kung hindi mo pa na itatanong, kinakatakutan siyang makukulam sa lugar namin. Lahat ng tao ay ilag sa kanya at hindi siya malapitan ng mga lasenggo sa takot na mabuslay ang katawan. Kaidaran lang siya ng lolo ko. Pero mas mataas ang karunungan niya kaysa kay lolo. Lahat ng makalumang ritual at orasyon ay kabisadong-kabisado niya. Pati na ang pagtawag sa 7 arkanghel ay alam niya rin. Mahabang paglalahad pa ni Tata Dino. Seryoso po kayo? Kaya niyang tumawag ng mga anghel? Di po ba makukulam siya? Paano niya nagagawa yun? Ang alam ko lang po, isang santo lamang daw ang makakagawa ng ganoon kasagradong bagay. Gulat na pagtatanong ko sa aking nalaman. Abay malay ko kung paano niya yun ginagawa. Tanging siya lang ang nakakaalam noon. Subalit, dahil sa matanda na siya, sumabay na rin sa pagtanda niya ang kanyang lakas. At ang paghina ng lakas niya ay naging dahilan rin ng pagbaba ng kanyang karunungan. Hindi na nakakaya pang suportahan ang diwa niya ng kanyang katawan. Sa ngayon, ay nasa kabilang bayan na sila nakatira. Kabilang bayan po? Akala ko po ba dito sila nakatira? Kasi nadaanan pa namin ang pinasukan nilang gubat sa tabi ng kalsada. Nagkakamali ka iho. Binibisita lang ni Ka Iska ang mga tanim nila roon. Kaya makikita mong 3 beses sa isang buwan ay nandoon siya. Paliwanag pa ng albularyo. Ganun po ba? Pero nakakalungkot pa rin po. Kaya po pala, ganun na lang silang kadaling pasukin ng halimaw dahil humina na rin ang kapangyarihan niya. Nakakapanghinayang tuloy. Malungkot na sabi ko pa. Anong ibig mo sabihin riyan, iho? Takang tanong naman ni Tata Dino. Kasi po, napanaginipan ko pong dinalaw sila ng isang halimaw na kung tawagin ay tambaluslos. Nasilip ko po ito isang beses sa aking panaginip. Panaginip ba kamo? Medyo gulat ang albularyo sa akin. Opo, sa panaginip po. Pero ano po ba talaga nangyayari sa akin, Amang? Isa kang tagakita. Kaya madalas na mangyari sa iyo ang ganyan. Ito ay isang taong nakakakita ng propesiya o pangitain sa loob ng kanyang panaginip. Ayon sa iba, isa yung sumpa. Ngunit para sa akin, ay isa itong biyaya sapagkat nakikita mo ang mga bagay na maaring nangyari sa nakaraan. Pero may isang kakambal na panganib ang pambihirang kakayahang ito dahil maaari kang mamatay sa loob ng iyong panaginip. Kaya pala noong araw na ginamot kita ay may nakita akong mga sugat sa katawan mo. Akala ko nga ay pangkaraniwan lang iyon. Nagdalawang isip pa ako dahil baka guni-guni ko lang ang kutob ko. Ngunit doon ko lang nakumpirma na isa kang ang tagakita. Pagkukwento sa akin ni Tata Dino. Pero paano po ba ito matatanggal sa katawan ko, Amang? Ayoko na po ng ganito. Madalas na lang kapag ako ay nananaginip, palaging nakalagay sa alanganin ang buhay ko. Hindi ko na po ba maibabalik sa normal ang buhay ko? Malungkot na sabi ko pa. Lumapit si Tata Dino at hinawakan niya ako sa balikat. Tapos tumingin siya ng makahulugan sa akin.
Hindi ko alam kung papaano, iho. Pero isa lamang ang sigurado ako. Naniniwala akong may dahilan ang Diyos kung bakit kanya binigyan ng ganyang regalo. Kaya huwag ka nang malungkot. Dapat ipagmalaki mo nga ito dahil ikaw lang ang nagkaroon ng ganyang pambihirang kakayahan. Nakangiti si Tata Dino habang sinasabi niya sa akin ito. Dahil dito, bahagyang gumaan ang pakiramdam ko at nawala ang malaking alinlangan sa aking isipan. Ilang saglit pa ay pumasok ulit sa kwarto si Tata Dino. May kukunin lang daw itong gamit sa loob, kaya lumabas na muna ako para magpahangin. Matirik na kasi ang araw noon, kaya medyo umaalinsangan na rin sa loob. Pagkalabas ko, napansin ko kaagad ang dalawang magkadikit na puno ng kamyas sa loob ng bakuran. Nilapitan ko ito. Subalit, tila nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya na nagmumula sa mismong puno. Pero parang pamilyar sa akin ang pakiramdam na ito. Kagaya lang ito dati nang nadama ko sa isang puno sa loob ng rest house nila Rojo sa Negros. Ang pagkakaiba nga lang nila ay mas malakas ito ngayon. Hindi masyadong maitim ang inilalabas nitong enerhiya. Dahan-dahan pa akong lumapit habang pinagmamasdan maigi ito. Tila rin may puwersang humihila sa mga kamay ko na hawakan iyon. Pagtapat ko mismo sa lilim ng dalawang puno ay saka ko lang nalaman na iisa lang pala ito. Nag-iisa lang ang ugat nito sa ilalim, subalit magkahiwalay ang dalawa nitong katawan. Kaya kung pagmamasdan mo sa malayo ay para itong dalawa. Ngunit ang totoo, iisang puno lamang ito. Habang tumititig ako sa itaas, ay may isang manipis na usok ang biglang lumabas sa mga sanga at patungo ito sa akin. Nagtaka ako kung saan nanggaling iyon. Akala ko nga may nagsusunog ng dahon sa kalapit na bahay. Pero naalala kong wala nga palang malapit na kapitbahay si Tata Dino. Malayo at nakabukod ang kanyang tahanan, kaya imposibleng nanggaling ang usok sa ibang bahay. Pinagmasdan ko pang maigi ang itaas ng puno, ngunit naging malabo na sa akin ito dahil pakapal ng pakapal ang usok. Parang natakpan na ng makapal na hamog ang buong paligid sa kapal ng usok na bumababa sa mga sanga ng puno. Kasunod nito ay isang mapupulang ilaw ang napansin ko sa itaas. Akala ko noong una ay mga bunga lang ito ng puno. Subalit nagsabay kumurap ang mga ito, kaya napagtanto kong mga mata. Kasabay nito ang isang mahabang ungol ng nilalang. Napatras ako sa takot at napalayo sa puno. Hala, ano kaya yun? Sampit ko pang bigla. Umihip ang mahinang hangin at tinangay nito ang usok na nakabalot sa paligid. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang isang maitim na anino ang bigla kong namataan sa pinakaitaas ng puno. Nakatapak ito sa mga sanga at yung tingin niya ay sa akin lang nakatuon. Hindi ko masyadong maaninagan ang itsura niya, pero yung hubog ng katawan ay malinaw na malinaw sa akin na maihahalin tulad ito sa isang gorilya. Parang hindi na ako makahinga habang tinititigan niya ako ng masama. Pakiramdam ko, tila hindi na ako makagalaw sa aking kinakatayuan at bumabagsak na rin ang aking resistensya. Hindi ko na maibuka ang aking bibig para humingi ng tulong kay Tata Dino. Ewan ko, hindi ko maintindihan, subalit para sa isang ito ay kakaibang aura ang hatid niya sa akin. Tila may mabigat itong enerhiya na inilalabas sa katawan na hindi ko maipaliwanag. Nagtataka ako nang unti-unting tumulo ang pawis ko mula sa noo pababa sa aking pisngi. Kasabay nito, nakaramdam ako ng init sa katawan. Tila nasusunog ang loob ng katawan ko sa kakaibang init na aking nararamdaman. Kahit anong pilit ko ay hindi ko talaga maibuka ang aking bibig upang humingi ng saklolo. Noon ko lang din napagtanto na napasa ilalim na pala ako ng kanyang kapangyarihan.
nang matauhan ako sa pagtapik ni Tata Dino sa aking balikat. Dito niya sinabi sa akin na namanipula na raw ako ng kaibigan niyang kapre sa pag-aakalang ako ay isang kalaban. Napatingin ako muli sa puno ngunit wala na roon ang kapre. Mabilis itong naglaho kasama ng kanyang maitim na aura. Nanlaki ang mga mata kong tinitignan si Tata Dino upang alamin kung sino ang kapring iyon. Bakit ganun na lang niya kadaling nabihag ang aking diwa? Gayong nagtataglay pa naman ako ng proteksyon sa katawan. Hinila ako ni Tata Dino papabalik sa bahay at doon niya sinabi ang tungkol sa kapre. Magkaharap kaming naupo sa isang lamesang bilog. Bakit ho may ganong nilalang na nakatira sa puno nyo? Saan po ba siya nagmula? Tanong ko pa rito. Kaibigan siya ng lolo ko. Sa katunayan, matagal lang nakatayo ang punong yun dito. Bata pa si lolo simula nang makilala niya si Abdon. Abdon po? Oo, Abdon ang pangalan niya. Sila ang mga klase ng nilalang na mahilig manirahan sa matatandang puno. Maiitim, mabalahibo, matangkad na mga nasa 7 hanggang 9 na talampakan at mahilig humithit ng tabako. May 2 uri ng kapre. Ang isa ay tinatawag na garanga. Sila ang mga nilalang na mahilig magkagusto sa mga babae. Ngunit sila rin ay mga siloso. Ginagamit nila ang kanilang kakayahan para maakit ang iniibig nilang tao. Nagpapanggap silang matipuno at magandang lalaki upang mapaibig ang kanilang biktima. Nagagawa nilang mag-ibang anyo, subalit ang tanging biktima lang nila ang makakakita sa kanila. At sa oras na nahulog na ng tuluyan ang biktima at tuluyan na itong napasa ilalim ng kapangyarihan, ay maaari na nila itong isama sa mundo nila. Gayunpaman, hindi naman mahirap makatakas sa kapangyarihang taglay nila. Dahil ang kailangan mo lang ay sumangguni sa mapagkakatiwalaang manggagamot o yung mga lehitimong albularyo. Mas mainam din kung maaagapan ka agad ito bago pa mahuli ang lahat. Limitado lang ang araw na tatagal ang gayuma. Ang mga senyales kapag nasa ilalim na ng kapangyarihan ang biktima ay madalas nagsasalita mag-isa o palaging may kausap na hindi naman nakikita. Madalas rin iyong lumalabas ng alanganing oras at palaging tumatambay sa lilim ng puno. Tuwing bumabalik naman ng bahay ay tulala at kapag kinausap mo ay magwawala na may sinasabit na pangalan na hindi naman pamilyar sa iyo. Mahabang pahayag pa ni Tata Dino sa akin. Ano naman po ang gagawin para makasigurong nakapre nga talaga ang biktima? Isang paraan lang para malamang na dengue ng kapreng garanga ang biktima. Ilapit lamang sa kanya ang isang batya ng tubig na may nilusaw na asin. Kapag nagawa mo iyon, ay pansamantala na itong kakalma. Saka mo gawin ang pangunahing gawain. Kumuha ka ng isang kandila at patakan mo ang hinlalaki ng kuko niya sa paa sa magkabilang bahagi. Tapos, iipit mo sa binti niya ang itak na may pulang hawakan. Kasunod nito, ay talian mo ng pulang sinulid ang mga daliri niya sa kamay. O kung walang pula, kahit ano ay pwede naman. May kakayahan itong magtaboy ng gayuma at magpapakalma din ito sa aura ng katawan para hindi magawa ng kapre na saniban ang biktima upang dalhin sa kanyang kaharian. Mahabang wika pa ni Tata Dino. Ano naman po yung ikalawang uri ng kapre? Napahima sandali ng balbas niya si Tata Dino dahil sa tanong ko. Bumuga siya ng hangin pagkatapos saka ito tumingin ng diretso sa mga mata ko. Ang pangalawang uri naman ng kapre ay tinatawag na ados. Sila yung mahilig mamirwisyo o manggulo sa buhay ng tao. Pinag-aaway-away niya ang isang pamilya at sinisira ang kabuhayan. Malas na maituturing sa bahay o lugar ang isang namumugad na ados. Mahilig kasi silang gumambala, madalas manakot at mahilig rin sumapi sa mga tao. Madali silang magalit at magtanim ng sama ng loob.
Ayaw nilang may lumalapit sa teritoryo nila at ayaw din nilang may mga pinuputol na puno sa paligid. Kung minsan, kahit malayo pa ang bahay mo sa kanila, ay dadayo sila para lang guluhin ka kapag nakursunadahan ka nila o yung tipong mainit ang ulo nila sa iyo. Saad pa ni Tata Dino, kung ganun po, ano pong gagawin para maitaboy sila, Amang? Maraming paraan para pigilan ang pamimerwisyo nila. Una, kailangan mo magsunog palagi ng insenso sa loob at labas ng bahay. Pangalawa, kailangan mo magsuot ng pulang damit upang makaiwas sa pisikal na pagsapi sa katawan. At kung wala kang pulang damit, ay maaari kang magsuot ng kwintas na may kasamang bindisyon o orasyon mula sa lehitimong albularyo. Hindi sila makakalapit at hindi ka nila susundan. Ang isang ados na nanggugulo sa iyo ay matatakot ka ng lapitan kapag sinunod mo ang mga iyon. Pero kailangan mo rin siyempre maniwala dahil kung wala nito ay mawawala rin ang bisa ng anumang orasyon na nakalagay sa kwintas o sa mismong bahay. Pananalig lang ang susi para maitaboy ang mga nilalang na ito at palaging magdasal. Mahabang tugon ni Tata Dino. Pero ano pong uri ng kapre ang naninirahan ngayon dyan sa puno ng kamyas? Isa siyang ados na may lahing itim na engkanto. Ano ho? Ibig niyo ho bang sabihin na salinan ng lahi ng engkanto ang kapring iyon? Gulat na sambit ko. Kaya pala noong nasa tapat ako ng kanyang teritoryo ay sobrang itim ng aura na inilalabas nito dahil may lahi din pala itong engkanto. Abay, bakit hindi? Nagkakagusto nga sila sa tao. Sa isang uri pa kaya ng engkanto? Sagot lamang ni Tata Dino. Pero wala ba silang batas na sinusunod? Paano nila nagagawa ang ganito kaimoral na gawain? Lahat ng lugar o pamayanan ay may kanya-kanyang mga batas na sinusunod. Nagtatakda sila ng mga alituntunin sa kanilang nasasakupan. Ngunit nasa kanila naman kung susundin ito o babaliwalain. Kagaya na lang natin mga tao, marami rin tayong batas na hindi sinusunod. Pero ano naman po ang parusa kapag sumuway sila sa kanilang mga batas? Napahimas muli ng kanyang puting balbas ang albularyo, kasabay ng isang malalim na pagbuntong hininga. Kamatayan! Maiksing sagot nito at napalunok ako ng laway. Ngunit nagtataka lamang ako kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin si Abdon. Kung ilang dekada na ang nakalipas, magmula nang manirahan ito sa puno ng kamyas. Hindi kaya takot sa kanya ang mga otoridad sa kabilang daigdig? Mali ka nang iniisip, iho. Sambit bigla ni Tata Dino. Paano niyo ho nalaman ang iniisip ko, Amang? Kutob ko lang naman. Sa hilatsa pa lang kasi ng mukha mo, halatang may pagdududa ka na. Si Abdon ay dating general ng kaharian na kinabibilangan niya. Ayon sa narinig ko, kalahati ng buhay ni Abdon ay inilaan niya sa pagsisilbi sa hari. Subalit, may isang pangyayaring biglang nagpabago sa katapatan ni Abdon. At ano naman po yun? Siguro umibig siya sa anak ng hari, no? Panghuhula ko pa, ngunit umiling ng bahagya ang albularyo. Hindi niya ginawa ang ipinag-uutos sa kanya ng hari. Sagot ni Tata Dino. Kumunot naman ang noo ko. Ano naman pong utos yun? Malalim na huminga si Tata Dino pagkatapos ay ibinuga ito. Pinitik-pitik niya ang mga daliri sa kamay. Gustong angkinin ng hari ang mga lupaing kinakatirikan ng tahanan ng kanyang mga magulang at angkan. Hindi pumayag si Abdon kaya nagtalo sila ng hari. At sa huli, tinanggal siya nito sa pwesto. Gayunpaman ay nagpursige pa rin ang hari sa pag-angkin sa lupain at nauwi sa digmaan ang kanilang maliit na sigalot. Gumugol din ng ilang taon ang kanilang labanan at daan-daan ang nasugatan at nasawi sa magkabilang panig hanggang sa maliit na grupo na lang ang natira. Sa huli, napatay raw ni Abdon ang hari. Subalit naubos naman ang kanyang angkan. Pati ang pamilya niya ay hindi rin nakaligtas
sa malagim na digmaan ng dahil lamang sa lupa. Dahil dito ay umalis na si Abdon sa kanilang daigdig at mas pinili na lang manirahan dito sa mundo natin, mas tahimik at payapa. Nang makita siya ni Lolo ay hinayaan niya lamang itong tumira sa puno. Hanggang sa ganun na nga ang nangyari. Lumaki na lumaki ang puno dahil sa pag-aalaga rito ng kapre. Hindi po ba minalas ang bahay niyo dahil nakatira sa inyo ang isang ados? Umiling agad si Tata Dino. Hindi gaya ng ibang ados si Abdon, sapagkat may sarili siyang prinsipyong pinanghahawakan. Marangal at mabuting kapre siya. Hindi siya nananakit ng mga tao, basta tuwag lang din siya uunahan. Hindi rin siya nakikialam sa buhay ng iba at hindi gumagawa ng kalokohan. Kahit ng mga aswang ay wala din siyang pakialam, basta't hindi raw siya ginagambala ng mga ito. Si Lolo lang ang naging kaibigan ni Abdon, pero ako, takot ako makipag-usap sa kanya. Minsan ko na siyang nakausap, pero hindi ko naman siya magawang mapaamo kagaya ni Lolo ko, na sa isang engkwentro lang nila ay nagkamabutihan na sila agad ng loob. Pahayag ni Tata Dino. Siguro ho, hindi kanya nagustuhan dahil masungit ka, amang. Biro ko pa sabay tawa. Ha? Masungit ba ako? Abay, loko kang bata ka. Sabay iiling-iling si Tata Dino, ngunit matamis naman ang umiti. Biro lang po, amang. Hirit ko naman. Alam ko naman iyon, pero kaibigan pa rin naman ang turing ko kay Abdon. Hindi ko siya pinipinsala, kaya hindi niya rin ako pinapakialaman. At hindi rin siya barat sa mga tao. Hinahayaan niya lang na kumuha ng mga bunga. Basta, wag lang din daw magkakalat sa paligid. Kaya nga, yan ang madalas na bilin ko kina Diego tuwing nagpupunta sila dito ni Rosalinda. At naging mabuti naman ang resulta dahil walang nangyaring masama sa kanila. Ani Tata Dino. Ang bait naman po niya kung ganun. Sana lahat ng nilalang ikagaya niya para wala tayong sakit sa ulo. Nakaka-high blood kasi ang mga pasaway na nilalang eh. Saan ko pa? Ganun na nga, iho. Ala siya, mag-aanda lang ako ng pantanghalian natin. Mukhang hindi ka pa kumakain eh. Tama po kayo, hindi pa ako kumakain simula ng umaga. Abay, loko ka talaga. Dapat sinabi mo kaagad sa akin nang naipaghanda kita. Iiling-iling ang albularyo habang naglalagay ng maliliit na panggatong sakalan. Nakakahiya po kasi sa inyo. Tsaka hindi naman ako madaling magutom. Puwera na lang doon sa isa kong kasama na palaging may butas ang tangke. Nakangiting tugon ko naman. Ah, yung mataba ba? Tanong pa ni Tata Dino. Tumango naman ako. Ano nga uli ang pangalan noon? Isinalang ni Tata Dino ang kawali tapos kumuha siya ng isang supot na tuyo at mantika sa basket na nakasabit lang sa ibabaw ng lutuan. Buboy po. Tumango lang si Tata Dino tapos pinatakan niya na ng kaunting mantika ang kawali at nang medyo mainit-init na ay saka naman niya inilagay ang tuyo. Ayos lang ba sa'yo? Ito lang ang ulam natin. Naku, ayos lang po yan. Baka hindi niyo po alam, paborito ko rin yan. Sagot ko pa at bigla na akong nagutom. Pareho pala tayo, paborito ko rin ito. Ano nga pala ang pangalan noong kaibigan mo, yung payat? Ah, yun po bang una niyong ginamot? Si Lito po yun, bakit po? Balik tanong ko naman kay Tata Dino. Ah, wala naman. Nung mahawakan ko lang kasi siya sa pulso, naramdaman kong magiging isang mahusay na manghihilot siya. Pahayag ni Tata Dino na ikinagulat ko naman. Talaga ho, amang? Sigurado po ba kayo dyan? Oo, iyo. Dahil ganun din ang sinabi sa akin ni lolo ko. Nang ganyang edad pa lang ako sa inyo. Sigurado din ako na suhi siya nang ipinanganak. Suhi po? Ano naman po yun? Ang mga suhi ay ang mga batang sanggol na naunang lumabas ang paa sa oras na isinilang sila. Kadalasan kasi ay ulo ang unang lumalabas kapag ipinapanganak ang tao. Subalit kapag paa ang nauna sa iyo,
Ibig sabihin ay espesyal ka o may isang bagay na espesyal sa'yo. Kadalasan din na uuwi sa pagiging manghihilot ang mga ipinanganak sa ganoong paraan, sapagkat lahat ng manghihilot ay ipinanganak ng suhi. Paglilinaw pa sa akin ni Tata Dino. Ganun po ba? Sana nga po magkatotoo. Gusto ko rin po makasama si Lito sa gawaing ito, lalo na't may sapat na siyang nalalaman tungkol sa akin at sa iba pang mga bagay na may kaugnayan sa lihim na karunungan. Pahayag ko kay Tata Dino, ngunit hindi na ito nagulat. Ayon sa kanya, mas mabuting maipaalam ko talaga ito sa mga kaibigan kong pinagkakatiwalaan para nang sa ganun, bukas sila sa anumang mangyayari at makatulong sila agad sa mga problema ko. Pero hindi naman madaling gawin ito sapagkat merong iilang kaibigan na sa halip intindihin ka ay pag-iisipan ka pa ng masama. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagsaing na rin si Tata Dino at makalipas ang halos 20 minuto, sa wakas, luto na ang kanin. Kanina pa ako nagugutom, kaya ako na ang naunang sumantok ng kanin, tapos nilagyan ko rin ang plato ni Tata Dino. Nagtig-isa kami ng tuyo. Malalaking tuyo ang pinrito niya. Kasya ang isa sa isang kainan. Gumawa rin ng sausawan si Tata Dino. Pinaghalo niya ang sukang tuba, sili, tapos pinigaan ng kalamansi. Sarap na sarap ako sa pagkain na hindi ko akalaing makakatatlong round ako sa sobrang gutom. Habang kumakain ay may napansin akong dumaang tao sa labas ng bakuran ni Tata Dino. Mabilis lang ito pero hindi yun nakaligtas sa matalas kong paningin. Pa-side view kasi akong nakaupo, kaya kita ko rin sa magkabilaan ang bintana at pinto. Dahil dito, natigilan ako sa pagkain. Kasunod na naisip na malamang yung lalaki na naman ang dumaan at patuloy pa rin nagmamatsyag sa bahay. Sinipat ko sandali si Tata Dino, ngunit tuloy lang din ito sa pagsubo na animoy hindi napansin ang lalaki. Pero ang totoo, napansin niya rin pala ito. Amang, nag-aalalang sambit ko pa. Huwag mo na lang siyang pansinin, iho. Kumain ka na lang. Ubusin mo na yung pagkain mo. Baka mamaya wala ka ng panahon para kumain kapag sumugod na ang wakwak na iyon. Turan pa ni Tata Dino. Napalunok ako ng laway at dali-dali nang inubos ang pagkain ko. Pagkatapos kumain ay nagligpit na si Tata Dino ng mga pinggan habang ako naman ang tumoka sa paglilinis ng lamesa. Pinunasan ko itong mabuti at winalisan ang mga kumalat na kanin sa sahig. Habang naghuhugas ng pinggan si Tata Dino sa labas, ay nilibang ko muna ang sarili ko sa pagtingin-tingin sa mga kagamitan niya sa loob ng bahay. Sinilip ko sa loob ng garapon ang mga insekto na parang buhay tignan dahil hindi malang nabawasan ang bahagi ng kanilang mga katawan o hindi nabubulok. Lahat sila ay nakalubog sa lana o langis at may kakaibang ugat na nakahalo dito. Bawat sisidlan ay may mga nakarolyong papel na nakalagay sa loob. Isang pirasong papel na kung titignan mo lang ay pangkaraniwan. Subalit, ito ay balot ng orasyon at ritual. May nakita pa akong isang malaking alupihan na kasing laki yata ng isang ruler. May nakita rin akong puting alakdan, tapos yung isa naman ay may malaking salagubang. Halos lahat ng nakasilid ay patay na at nakapreserba lamang ang mga ito dahil sa langis na nakahalo. Hanggang sa may matignan akong isang garapon at halos panawan ako ng ulirat nang malamang daliri pala ito ng isang tao. Muntik ko nang maibagsak ang buti sa gulat at naibalik ko kaagad sa istante. Pumasok si Tata Dino sa loob na nagtatakang nakatingin sa akin. Itinuro ko sa kanya ang nakita ko. Sa halip na pakalmahin ako ay tumawa pa ito. Napakunot ang kilay ko sa reaksyon niya na parang nang aasar pa. Amang naman, bakit mo ganyan ka tumawa? Kanino bang daliri yan, ha? Nainis na tanong ko pa.
Natatawa lang kasi ako sa reaksyon mo. Para ka kasi nakakita ng multo. Sabay tawa pa nito. Sino namang hindi magugulat kung makakita ng ganyang bagay? Saan ko naman? Dahil dito, huminto bigla sa pagtawa si Tata Dino at naging seryoso muli ito. Ang totoo niyan, daliri yan ng aswang na nakaengkwentro ko sa sakahan. Noong gabi ng Sabado de Gloria, mga 5 taon na siguro ang nakararaan. Pahayag ni Tata Dino. Anong uri naman po ng aswang yun? Aswang na gabunan. Sagot ni Tata Dino at nilapag muna sa lamesa ang mga nahugasang pinggan. Tapos naupo ito. Aswang na gabunan po? Sino naman po sila? Ang gabunan ay pinakamatanda at pinakamalakas sa lahat ng uri ng aswang. Hindi sila mahiling magpakita sa mga pampublikong lugar. Madalas sila magtago sa mga liblib na bayan o kaya sa masusukal na kagubatan. At kadalasan puti ang kanilang buhok. Ngunit yung isang nakaengkwentro ko ay kulay abo ang buhok niya. Gusto nilang makitang nahihirapan ang kanilang mga biktima. Kilala sila sa paggawa ng kopya ng kanilang biktima mula sa mga puno ng saging at sanga ng duhat hanggang sa pagmukaing patay na ito upang makuha ang tunay na katawan ng biktima. Ang mga aswang na gabunan ay hindi nakakalipad, ngunit mahusay silang magpalit ng anyo, simula sa baboy ramo hanggang sa malalaking aso o kung minsan ay lobo. Magaling din sila sa panlalansi. Kaya nilang paikutin ang biktima sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa mga mata. Hipnotismo ang tawag dito at hindi ito isang birong bagay. Kaya rin nilang iligaw ang tao sa gubat upang hindi na ito makauwi ng bahay at sa kanila ito sasalakayin. Marami pang nagagawa ang mga gabunan at kung iisa-isahin ko pa ay baka abutin na tayo ng madaling araw. Pero alam mo ba na sa kanila ko lang naranasan ang pinakamalagim na pakikipaglaban ko sa buhay? Ano naman po ang naranasan nyo sa isang yun? Nagtagumpay ba kayo na mapatay siya? Parang gano'n na nga. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon dahil kamuntikan na akong mapahamak dahil sa pangmamaliit ko sa kakayahan niya. Gabi noon, mga 10:00 na siguro iyon. Nasa Kalibo Aklan ako. Habang papauwi ako sa bahay ng pinsan ko, ay may nakasalubong akong isang lalaking matipuno na may nakaalampay na malaking galon sa balikat. Noong una ay hinayaan ko lang dahil nga lasing ako at kagagaling ko noon sa lamay. Diretso lang ang lakad noong lalaki at hindi ito kumikibo hanggang sa mag-cruise ang landas namin. Pero medyo masama ang titig niya sa akin. Nakabihis ito ng itim na sando at nakamaiksing short. Yung kulay ng buhok niya ay abuhin, tapos maiksi at medyo kulot. Ang nakapagtataka nga lang dahil nakayapak lang ito. Wala itong tsinelas na suot at balot ng putik ang kanyang mga paa. Naawa ako kasi gabing-gabi na nag-igib pa siya ng tubig. Subalit nang malagpasan namin ang isa't isa, dito ko napansin ang isang bagay. Yung mga galon na bitbit niya ay may bahid na dugo. Itim kasi yun. Pero hindi pa rin nakaligtas sa kulay ang malapot na dugo na bumubuhos galing sa bunganga ng galon. Ang bibig kasi noong galon ay may malaking butas. Tapos mga 10 kilo siguro ang kasya roon. Pumapatak ito sa lupa, pati na rin sa damit niya. Dito na ako tumigil sa paglalakad. Napabuntong hininga si Tata Dino. Sabay na pahalukip-kip ng braso. Ano pong ginawa nyo pagkatapos nyong huminto? Bumaba ang titig ni Tata Dino sa lamesa. Saglit lang ito tumitig roon hanggang sa muling tumingin sa akin. Tinignan niya ako ng diretsyo. Natakot naman ako sa titig niya. Seryosong seryoso ito at para akong kakainin ng buhay. Kaya napalunok ako ng laway. Ang ginawa ko ay pinahinto ko siya. Maiksing sagot pa nito. Pagkatapos po noon, anong nangyari? Diretsahan kong tinanong kung anong laman ang daladala niyang galon.
Ano naman po sagot niya? Sabay na palunok na ako ng laway. Ang sabi niya, mga karne lang ng baboy daw iyon. Pinababa ko ito sa kanya upang makasiguro ako. Sumunod naman siya sa sinabi ko. Inalis niya ang mga galon sa kalawit na nakasabit sa magkabilang dulo ng mahabang kawayan. At pagkatapos ay dahan-dahan niya itong ibinaba sa lupa. Sinabihan ko siya na dumistansya muna sa galon at susuriin ko muna iyon. Pahayag pa ni Tata Dino. Wow, astig nyo naman po amang. Dieg nyo pa ang pulis ah. May padista-distansya pa kayong nalalaman. Tapos, ano pong nakita nyo? Mga baboy po ba talaga? Saan ko pa rito? Natakot kasi siya dahil akala niya bubunot ako ng itak sa likuran. Pero ang totoo niyan, wala akong dala noon na kahit anong armas. Nang makalayo na siya ng mga 2 di pa mahigit, ay saka ko tinignan ang laman nito. Dahan-dahan ako lumapit sa isang galon at sinilip ang laman. Bumungad sa akin ang ulo ng baboy at mga laman loob nito, saka ilang parte ng katawan. May nakita din akong paa ng baboy. Sinipat ko saglit ang lalaki, ngunit tahimik lang nitong binabantayan ang kilos ko. Nagdududa nga ako sa titig niya dahil parang meron itong itinatago. Kaya naman, nilapitan ko pa ang pangalawang galon at sinuri din ito. Subalit, hindi pa man ako nakakalapit ay pinahinto niya na ako. Biglang pinutol sandali ni Tata Dino ang kwento para huminga ng malalim. Napakunot naman ang noo ko sa ginawa niya at nainis. Kung kailan nandoon na kami sa exciting part ay doon niya pa nagawang putulin. Dito ko napatunayan na hindi lang pala barat ang matanda kundi mahilig din siyang mambitin. Kaya nga nakakainis din minsan. Amang, ano pong sunod na nangyari? Medyo sarkastikong boses ko pa. Ngumiti lang si Tata Dino na kuhang-kuha niya ang inis ko. Kaya naman itinuloy niya na ang kwento. At mula dito ay buong-buo niya nang isinalaysay ang nangyari sa naging laban nila ng aswang na gabunan. Bakit mo ako pinipigilan? Ano bang laman yan ha? Ba't ayaw mo ipakita? Tanong pa ni Tata Dino sa lalaki. Wala naman igan. Bukod sa mga parte ng katawan, nandyan rin yung atay ng baboy at puso. Paliwanag pa raw ng lalaki, pero duda pa rin dito si Tata Dino. Kung ganon, pwede ko rin ba silipin niya isa? Wika pa daw ni Tata Dino. Sa halip na tumango, ay kumuha lang ang lalaki ng kawayan, tapos sinungkit niya sa bibig ng galon ang mga kalawit. Agmang bubuhati na ang mga ito, ay muling pinigilan ni Tata Dino ang lalaki. Naibagsak tuloy sa inis ng lalaki ang mga galon at tumingin ng masama sa kanya. Tulala lang si Tata Dino na nakatingin sa mga galon. Hoy, ikaw! Inaabala mo na ako! Kung ayaw mong mapasama, pwede bang... Napahinto sa pagsasalita ang lalaki nang mapansin niyang bumuhos na pala ang mga karne niya sa lupa. Umakyat ang tingin niya kay Tata Dino na nanlaki na ang mga mata sa mga nakikitang putol na braso at binti ng tao. May singsing pang nakalagay sa palasinsingan at mukhang kamay ito ng babae. Ngayon, nalaman mo na ang sekreto ko. Sisiguraduhin kong hindi ka na rin sisikatan ng araw. Galit na banta ng lalaki. Biglang namula at nagbaga ang mga mata nito. Nagsimulang tumubo ang maiitim na balahibo sa kamay niya paakyat sa braso. Humaba ang mga kuko niya sa kamay at kumulubot na rin ang balat sa mukha. Sa isang wasiwas ay napunit ang damit ng lalaki gamit ang matulis nitong kuko at bumungad na kay Tata Dino ang makapal at maitim na balahibo sa dibdib ng lalaki. Sa mabilis na pagbabagong anyo, ay nawala ang kalasingan at nahimasmasan na raw si Tata Dino. Pero sa kabila nito, hindi mo lang siya nakitaan ng takot. Nanatili lang siyang nakatayo sa harapan ng lalaki na ngayon ay isa ng ganap na mabangis na aswang. Hindi lang basta aswang, kundi mabagsik at agresibong halimaw. Mabangis itong nakatingin kay Tata Dino.
Sa wakas, ikaw na rin mismo ang nagpakita ng iyong totoong anyo. Nakakamangha at natutuwa ako makilala ka. Pero kung hindi ako nagkakamali, nagmula ka sa angka ng mga gabunan. Tama ba? Wika pa ni Tata Dino. Pwes, nagkamali ka ng binangga. Ngayon, pagsisisihan mo kung bakit mo pa ako inabala. Sagot pa ng lalaki. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 45. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.